Mukha kayong Biyernes Santo eh. Resurrection ho ngayon, hindi ho ngayon. Tapos na ho yung Biyernes Santo. Okay? Ang ating pong symbol ngayon ay cross na walang laman. So, ibig sabihin, Christ has risen. Sabihin niyo po sa katabi, po na buhay na magmuli ang Panginoon. Ayan! Salamat. Kaya po nag-worship ako po feeling young. Ang sarap maging bata. Ako po'y bata pa, mahilig ako ngayon. Tumalon, magsayaw, magtaas ng kamay. Kaya lang kanina, nung sabi niya, tumalon, titignan mo yung mga pastor, baka hindi makalakad bukas eh. Alam niyo kayo, sabi lang, pag kami nagdad ng 40, nagsisimula na sumakit ang inyong katawan. Kaya lang, pag nagdad ng 50, yung sakit ayaw lang umalis, lumilipat na lang. Anyway, this is the official gathering ng AGCA. Ito po ang pinakabatang distrito ng Abcom. Ang gusto ko ipalam sa inyo na ito rin po ang isa sa pinakamalakas ang dating. Ibig sabihin, running at 120 kilometers per hour. Grabe! Marami po sa inyo hindi nakakalam kung ano nangyayari sa ating pong organisasyon, sa ating pong ABCOM. Well, gusto ko kayo bigyan ng konting kaalaman. 2 years ago, tayo po ay nagkaroon ng vision, and that is to have 116 new churches in 4 years. At gusto ko sa inyo magbigay ng report sa atin pong nakaraang tala sa loob ng 2 taon from 2012 to 2013. Ang ating pong naitalang bagong nasimulang iglesia ay umabot po ng 103. Palakpakan po natin. Galing po ako sa Aklan, kung saan nagkaroon po ng bagong iglesia. Yung pong pinakabatang iglesia natin doon, isa sa mga bagong iglesia doon, ay katatapos lang ng kanilang first year anniversary. At ngayon, naroon po silang malaking problema. Dahil hindi na po silang magkasya dahil sila po ay mahigit ng 200. At alam niyo po ba, siyam na iglesia sa Aklan ang nag-a-apply ngayon sa ABCOM. Siyam. Ay, ibig sabihin, the Lord is working in the life of ABCOM so that churches are getting attracted to ABCOM. Sa Tacloban po, may 3 iglesia na ngayon doon na nag-a-apply bilang maging kabahagi din po ng ABCOM. Nakakatuwa. Pero kung nag-a-apply sa Aklan, meron mo itong Fundamental Baptist at meron itong Assemblies of God. Magkalayo. Pero pareho po silang nag-a-apply ngayon sa atong purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Anyway, tinatanong po ako, anong iyong mensahe ngayong Resurrection Day? Well, naisip ko po pinapanalangin, anong magandang mensahe pag Resurrection Day? Kapag Easter Sunday, pag Pasko ng pagkabuhay, ano ba ang magandang mensahe? Well, nasa isip ko ay ganito. Ang dapat na mensahe sa pagkabuhay ay isang mensahe na magtatalakay sa kahulugan ng pagkabuhay sa ating pang-araw na araw na buhay ngayon. Dahil po ang Resurrection Day po ay para lamang sa hinaharap kulang. Of course, ang pinakamahalaga ng pagkabuhay ay ang pagkakaroon ng seguridad na tayo po ay may buhay na maguli. Meron po tayong buhay na walang hanggan. Pero hindi lang po yun eh. Ang Resurrection Day ay tumatalakay din sa buhay natin ngayon. Ang lahat po ng ating ginagawa, ng ating pananampalataya ay hindi po lamang sa buhay sa hinaharap. Ang ating pong pananampalataya ay tumatalakay at ang kabuuan ng Biblia ay tumatalakay both sa buhay sa hinaharap at sa ating pong pangkasalukuyang buhay. Dapat may meaning yun. Dapat may kahulugan yun. Dapat may epekto ang Resurrection Day sa buhay natin ngayon. Tama ba? Ito po ang dapat natin makita. Tayo po sa daling manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat. Dahil kayo po ay Diyos na totoo. Dahil kayo po ang totoong Diyos. Wala na pong iba, Panginoon. You are not a God. You are the God. You are the Creator of all things, Lord.
so much, O God, that you allow your Son to become just like us so that by becoming a man, He experienced what it is to be a man. Lord, He understands us totally and completely. And by becoming a man, Lord, it became possible for Him to die on the cross. So that by dying on the cross, Lord, He has won the victory for us, Lord, when He rose from the dead and sit at your right hand, Lord, in heaven. Thank you so much for that, Lord. Now we have the victory. Lord, we are not praying for victory. We are starting from victory. Because indeed you have won the battle for us. Thank you so much, Lord. We give you glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Marami pong bagay ang naglalaro sa aking isip. Bakit ba ganyan ang ating simbolo? Alam mo, titignan mo yung buhay ng marami. Bakit marami mga tao na ngayon ay defeated? Well, meron pong aspeto yung simbolo. Marami sa mga tao, ang simbolo ng Kristo sa kanila ay Kristo na natili nakapako sa krus. Tama ko ba? There is a symbol of a defeated Christ, but Christ did not remain on the cross. Christ rose from the dead. He has won the victory. He has trampled Satan underfoot. At meron po dapat dyan kahulugan sa ating buhay. Well, on the other hand, ma-appreciate mo lamang po ang muling pagkabuhay ng Panginoon ng kanyang victory kung merong laban. Tama mo ba? Hindi ma-appreciate ang tagumpay ng walang laban. Sino po sa inyo dito mahilig mag-basketball dati at ngayon? Sino ang nakasali na sa liga? Sa ibang mga laro, sino ang nakasali? Wala ko sa inyo naglalaro. Ako po ay atleta, makiyo ako manlalaro. At sa mga liga, marami na kaming napanalunan na laban. Pero mapisa-misa, nananalo kami doon sa tinatawag na default. Kaya, nanalo ka kasi hindi dumating yung kalaban mo. Sino ang nakaranas ang ganyan? Ano mong mahulugan nun? Meron bang meaning yung panalo mo? Wala. Bakit? Walang laban eh. Kaya, walang saya. Meron din ho ang buhay. Alam niyo po, kung ang buhay ay puro nasa taas lamang, hindi mo ma-appreciate ang kapangyarihan ng Panginoon. Di ba? Kaya nga ang buhay ay ups and downs. Yeah? At we will deny the truth if we say, if you are a Christian, wala ka ng problema. Sino sa ganito hindi na nagkakaroon ng problema? Wala ho? Meron ba? Kasi kung meron ng taas ang kamay, hindi ko alam kung taga saan planeta kayo. Kaya kung natin ma-appreciate ang kapangyarihan ng Diyos ay sapagkat nagdadaan tayo sa isang paglalaban. Di ba? When you are undergoing trials, then victory becomes sweeter. And the more you will experience the power of Christ. Di ba? Palampakan po natin ang Panginoon. Why? Because the truth is this. Life is unfair. Tama mo ba? Naniniwala ba kayo? Sino hindi naniniwala ng life is unfair? Unfair po ang laban. Tignan niyo ha? Sa ating pong lipunan, sino ang nakukulong? Yung nagnakaw ng grocery o yung nagnakaw ng pidaf? Sino ang nakukulong? Sino ang nakakulong? Yung nag-snatch ng wallet o yung nag-snatch ng 500 billion? 500 million? Di ba? Paglaki ng iyong ninakaw, paglaki ng assurance na hindi ka makulong. Life is unfair. Sino ang nagkakaroon ng malaking sweldo? Yung nakaupo sa air condition na upuan at walang ginagawa at utos ng utos? O yung tao makakapong sa initan at nagtatrabaho ang mga tagantang ang awis at halos walang makain? Life is unfair. Tingnan niyo po ang history. Si Paul. Tingnan niyo po ang buhay ni Paul. Ganun ba kadali ang buhay ni Paul? Hindi ba? Si
Si Peter, paano siya namatay? Nakabaliktad. Si John, paano namatay? Niluto. Life is unfair if life is only here on earth. Kung ang buhay po ay dito lamang, life is unfair. Life is unfair if there's no Christ to judge for the judgment day. Life is unfair kung ang lahat ay para lamang sa buhay na ito. But life is fair because we have God. And God who is in our side. And so, even though ang buhay minsan ay mahirap, alam natin na may Diyos tayo na tutulong sa atin. May Diyos tayo na nakakakita sa atin. May Diyos tayo na laging nandyan para sa atin. So the message is, when the going gets tough, remember Jesus. Ano pong sabi sa 2 Timothy? Pag binasa po natin from verse 1, sabi niya, ito po yung ating verse, remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. Life is unfair if there is no God. Pag binasa po natin mula sa umpisa ng chapter 2, sabi po, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Join me in the suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crop. Ang sabi po sa atin ni Pablo sa 2 Timothy, dahil ang buhay ay hindi patas, dapat magkaroon tayo ng focus. We need the focus of a soldier. Ang isang sundalo hindi nakikialam dapat, especially kung wala ka sa Pilipinas. Ang isang sundalo daw ay hindi dapat nakikialam sa civilian affairs. Bakit? Ang focus niya yung kanyang trabaho. Ang focus ay yung paglilingkod. Ang focus lamang niya ay yung pagtatanggol ng kanyang bansa. Kapag ikaw ay sundalo, nandun ang iyong kaisipan wala sa mga politika. Kailangan magkaroon daw tayo ng discipline of an athlete. Alam po natin, napanood natin yung nakaraang Winter Olympics. Napanood natin yung ginagawa ng Pacquiao. Nakita natin paano sila nag-train. And the more disciplined they are in training, the more possible it becomes for them to win the prize. Di ba? We need to have the discipline of an athlete. We also need the diligence of a farmer. Sabi na, ang isang magsasaka, matyagang nag-iintay. Pag siya'y nagdaling, it takes a while before finally he is able to harvest what he has sown. Di ba? Hindi mo alam kung anong mangyayari. Pag ang isang matyagang farmer ay matyagang nag-iintay. Hindi po siya naiinip. Hindi siya naiinip. At ito pong sinasabi ni Pablo, the focus of a soldier, the discipline of an athlete, the diligence of a farmer. And if we have those, the victory is ours. But then, when the going gets tough, ano ang dapat mangyari? Then remember Jesus Christ. Remember Jesus Christ. Bakit kailangan mo alalahanin ng Panginoon? What is there to remember about Jesus? Well, number one, we have to remember His promises. Meron mo bang pangako sa inyo ng Panginoon? Di ba ang daming pangako sa atin ng Panginoon? See, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, kawawa ka naman. Bakit? Hindi mo alam kung anong pangako ng Diyos. Di ba? Kung hindi mo inaangkin ang salita ng Diyos, kawawa ka naman. Bakit? Hindi mo alam kung anong ipinamana sa iyo ng Diyos. Ama ko ba? But then, ito po ang advantage if you are reading the Bible, if you are hanging on to the Bible, because then you will remember always the promises of God. And I can say a lot of promises. But since the topic is about trials, let me
share with you some of the promises of the Lord. Remember this. Ayon po sa ating pinag-uusapan, ano po sinasabi lang? Una-una sa 1 Corinthians 10:30. Basahin ko sa inyo. Ang sabi po niya, no temptation or trial has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ilang bagay po una. Sa Greek po, yung salitang temptation at salitang trial ay isang God. Yung Greek word na ginamit dito ay pwedeng i-interpret as either temptation or either trial. So when the Bible says, no temptation, you can say, no trial has overtaken you except what is common to mankind. Now, think with me. Isipin po ninyo yung pinakamahirap na pagsubok na dinaanan ninyo. Sige. Isipin po ninyo yung pinakamahirap na pagsubok na dinaanan ninyo. May isang grupo na kinausap ko na gano'n. Sabi ko, isipin mo yung pinakamahirap na pagsubok na dinaanan ninyo. At kami po ay grupo ng 8 tao. Nagulat ako, dalawa sa kanila at nagsabi, ang aking nanay ay nagpakamatay. Ang isa ay nagpakamatay when he was 18, ang isa ay nagpakamatay when he was 12. Bigat ano? Kayo po, ang pinakamabigat na pagsulok. Ngayon, isipin po natin, pwede niyo bang masabi na yung pinakamabigat na pagsulok na yan, walang ibang tao sa mundo na nakaranas ng kundi kayo? Pabaluhin ko yung tanong. Ba't ba kayo naiisip ng problemang pinagdaanan ninyo? Na pwede nyo sabihin, sa lahat ng 6 na bilyong tao sa mundo, ako lamang ang nakaranas nito. Pero ba? Wala. Wala. Kaya ano kung sinasabi natin? No trial has overtaken you that is not common to mankind. Everything is common. Nararanasan natin lahat. Ano ba kung sinasabi rin? And God is faithful. He will not let you be tried beyond what you can bear. Hindi na ho kayo hahayaan dumanas ng pagsubok ng higit sa inyong kakayahan. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala ba kayo? Ibig sabihin, pag naranasan niyo ang isang bagay, hinayaan ng Diyos na maranasan niyo bakit alam ng Diyos na kaya niyo yun. Diba? Kaya pag may dumating na pagsubok, lagi niyo naisipin, ang sabi ng Panginoon, naranasan ko ito kasi kaya ko ito. Kaya ko ito. Yun ang sabi niya. Not only that, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tried, when you are tempted, when you are under trial, He will also provide a way out so that you may stand under it. Meron na po bang problema hindi nyo nakanalan so far? Meron na ba? Wala. Bakit? Kasi yun ang pangako ng ating Panginoon. Bigyan ko kayo ng konting story. Siguro yung iba sa'yo narinig ito kasi paborito ko itong story. Pero ulitin ko lang. Para ba akong pinsan, nakapag-asawa siya ng isang matalinong babae, naging vice president ng isang kumpanya malaki, isang multinational company. At sila po nung panahon na yun, matagal ng panahon, sila po may dalawang anak, isang 8 years old, isang 9 years old. And all of a sudden, ito pong si Beth, pag-gising niya ng umaga, may masakit sa kanya. And it worsened. So that later on, siya po ay hindi na makatayo. Siya po ay nakagano na lang. At siya po ang humawak ng pinakamaiksing tungkod. Kasi ang tungkod niya ay 6 inches. Bakit ito ganun kaliit? Kasi hindi na po siya makatayo. Ganun po siya magawa. At nung sa nagpatingin, shocking yung sabi ng doktor. Sabi niya, 3
tuberculosis of the bones, or cancer of the bones. Any of those three, incorrectible. Hindi na pwedeng gumaling. So, dahil po sa news na yan, ang kanyang anak maliliit pa, halos masama ka na loob, iyak siya ng iyak, at siya po ay nag-hibernate. Ayaw na makapag-usap sa kahit sino, hindi na po siya bumalik doon sa iglesia. Ayaw na po niya makapag-usap, lagi nakakulong sa kwarto, nag-ngoy-ngoy, nag-iiyak. Unti-unti pinapanalangin siya ng iglesia, pinapanalangin namin silang lahat. Kahit hindi po sila sa aming iglesia, dahil isang grupo, nag-organize mo ng grupo para puntahan sa ating panalangin. Para sa pwede panalangin. Nung umpisa talagang ayaw niya. Pero later on, the Lord was starting to touch her. And you know what happened? The first miracle happened. Hindi na po siya magaling doon. She started to come back to the church. She started to praise God. At doon namin siya, anong nagpabalik sa Panginoon? Simple sabi niya, when I was in the lowest point of my life, hindi ako makagalaw kasi I was so concentrated on myself. Nakatingin ako sa aking sarili. Bakit nangyari sa akin? Bakit ako nagkaganito? Ako naman ay naglilingkod sa Panginoon. Ako naman ay ganito. Ako naman ay ganyan. And I felt so depressed. But you know what? When I start to look around me, and I saw other people, I realized the truth of God's Word. At ang sabi niya, I realized, hindi pala ako nag-isa. Hindi pala ako unique. Hindi lang pala ako may ganitong problema. Marami pala ang pinanganak na mas grabe ang problema sa akin. At least ako, for the last 32 years, I was having a good life. I have a good husband. I have 2 children. We are living great. And at least for 32 years, masarap ang aking buhay. Many people have been suffering since day 1. At dahil ito po'y nakita niya, nagbago ang kanyang pananaw, and she started appreciating God. I will continue on sa kanya pong sinasabi. Ano pong promise ng Panginoon? Ito pong sabi niya. Mula ngayon, ang pinanghahawakan mo ito, ang sabi ng Panginoon. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sabay-sabay po natin masahin. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sabi po niya, hindi ko pa naiintindihan kung bakit. Pero mula ngayon, panghahawakan ko ang katotohanan na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagalaw sa ikabubuti ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. May sino mo mahilig sa telenovela? Huwag ko kayo mahiya. Nahiya ko kayo eh. Kala mo, babae lang, kahit mga lalaki, nakikita ko, nakaadik na rin sa telenovela yung iba. Hindi, kidding aside. Ano nung ginang telenovela? Ano ang istorya? Pare-pareho, di ba? Kaya ako hindi ko mahilig eh. Kasi pare-pareho. Pag binuksan mo ang telenovela, at meron mong telenovela, 3/4 or 4/5 ng storya, api, hindi dahil. Di ba? Parang FPJ yan eh. Sa umpisa, bugog-bugin mo lang siya. Kaya, pero at the end, mananalo siya. Now, marami ako sa buhay ko siya may ganito pag-inasan. Pag binuksan mo ang buhay mo, ang buhay mo, at kayo nasa paghihirap, lagi mo iisipin, hindi pa tapos ang aking storya. Hindi pa tapos ang aking storya. Dahil sa script ng Panginoon, ako ang mananalo. In fact, ang sabi ng Panginoon, nanalo na ako. Sabi mo sa kapatid, congratulations, nanalo ka na. Alam niyo po ba kung anong unang panalo natin? Alam niyo ba kung anong unang panalo natin? Ito ang unang panalo natin. Sabi po sa Philippians 4:6 and 7,
then by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Ano po ang unang panalo ninyo? Ang unang panalo po natin ay hindi lamang yung answered prayer. Ang sinasabi po ng Panginoon, ang unang panalo ng isang Kristyano ay ito. Kapag siya'y nagtiwala sa pagkakasabi niya, present your request to God, ito ang panalo ng Diyos, and the peace of God. And the peace of God, which transcends understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Ito po ang pinaka-importante. Bakit? Because peace is the definer of joy. Hindi ka pwede maging masaya nang wala kang kapayapaan. So the greatest benefit we get out of praying and trusting is not even the answer to our prayers. The greatest benefit that the Lord is giving us is the peace. The peace that surrounds our heart. The peace that we cannot even understand. Why? Because of peace, we can have joy despite the situation. His promises. Second, His incarnation. Remember Jesus and remember His incarnation. Before that, namali ako ng lagay. Not His incarnation, but His resurrection. His resurrection. The second one is His resurrection. Remember Jesus Christ raised from the dead. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ano po ang significance niya sa atin? Well, sa akin po pananaw, sabi nga ni Pablo, kung si Kristo hindi na nabuhay, ito po ang pinakamahalaga. Tayo po ang pinakawawang nilalang sa buong mundo. Bakit? Walang saysay ang ating pananampalataya. Kung hindi si Kristo nabuhay na muli, wala tayong pupuntahan. Ibig sabihin, kung si Kristo hindi nabuhay na muli, hindi na tayo muli mabubuhay. And life will be totally unfair. But because Christ rose from the dead, then life is no longer unfair. Why? Because there is hope. Because we know that life will never end here on earth. It will never end. Ano pa kung natulungan kami noon, usually ginagamit ko po itong halimbawa ng cross sa mga patay. Pero dahil si Kristo ay namatay at muli ng buhay, gagamitin ko ito sa inyo ngayon. Meron po kami natulungan, may sakit na cancer, mamamatay na siya. Halos pinabayaan na siya, dinala namin sa ospital. Pagkatapos po nun, nung malapit na siya mamatay, dinala namin sa ospital. Pagtingin ko sa kanya, pagdalaw namin, usually pagdadalaw kami sa kanya, talagang tuwan-tuwa siya kasi mahirap siya magdalaw. Pagdalaw po namin, nakatingin sa mawalan. Lord, ano nangyari sa Yoli? Yoli pangalan. Sabi niya, Pastor, ano ibig sabihin ng aking naranasan? Sabi ko, ano ba naranasan mo? Pastor, ako po'y namatay na. Kitang-kita ko, Pastor, yung aking katawan. Nagkakagulo yung mga doktor. Nagkakagulo lahat, pati ng mga nurses. Hindi ko maintindihan. Ako'y nakahiwalay. Nandun yung aking katawan. Sabi ko, sige, tuloy mo yung kwento. Ano nangyari? Pagkatapos yung Pastor, yung kwento nila na mayroong parang tunnel, na mayroong light sa dulo. Tapos ano nangyari? And I was starting to walk through the light. And then sabi niya, at the middle, bigla ko po narinig ang aking pangalan na tinawag at yung beses sa buhay na buhay. Ano pong ibig sabihin nun? Sabi ko, it's hard for me to explain what you have experienced. But it is your experience. Tatlong bagay na patunayan mo. Ano yan? Una, life does not end when your body dies. Because your body died and you continue to exist. Second, you as a person is not your body. It is your soul. Bakit? When your soul separated from your body, it was still you. You knew everything. You understood everything. Alam mo yung mga nangyayari. Alam mo na ikaw yung body na yun. Third, you have just experienced na mayroong pupuntahan ng tao pag siya'y namatay. As a matter of fact, papunta ka na doon. Alam niyo po, the greatest manifestation of God's power is during the resurrection. Bakit? Wala kang pwede mag-duplicate niya. Remember Lazarus? Remember the story of Lazarus in John 11? Nabalitaan ni Kristo na si Lazarus ay may sakit pero hindi niya agad pinuntahan. Bakit gusto niya display ang pangyarihan ng Diyos? And then napuntahan lamang
Wala namang silbi ang lahat ng kanyang katawan. Inuod na siya. Namaho na siya. Bulok na siya. Lahat po ng vital organs niya ay wala na. Naman po, Satan can never raise anybody from the dead. Bakit? Because He's not the author of life. He's not the author of life. Satan's life came even from God. Wala siya kapangyarihan sa buhay. Hindi niya pwedeng i-duplicate yun. Okay? But you know what happened? Sabi na namin ni Martha, Panginoon, mabaho na ho yan! Panginoon, buksan! Pero sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live again. Di ba? He who believes in me will live again. At ako sabi niya, buksan niyo ang kuweba. 3 words. 3 words. Lazarus, come out. Yun lang po sinabi niya, Lazarus, come out. And this person who has been decaying for 4 days, all of a sudden came back to life. Because the author of life has commanded him to come out of the cave and to come out from the dead. Wala bang po namin ang Lazarus coming out. Ano po significance ito sa akin? Our God is the God of power. Our God is almighty. There is nothing impossible to our God. Nothing impossible. Wala ko imposible. Ulit po yung kay Beth. Nung si Beth po ay bumalik sa iglesia, lagi po siyang pinapanalangin. Pinuntahan namin, anoint namin siya ng oil, nag-pray namin. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos? Ito pong tao na to na may brace dito na hindi na makatayo, ito pong tao na to na wala ng pag-asa makalakad, wala ng pag-asa maging normal ang buhay. Alam mo ang ginawa ng Diyos? Hindi mo pwedeng ilagay ang Diyos sa base. Alam mo ang ginawa niya? Si Beth po ay nagbuntis. Lumaki ang siyan. Umunat. At ano nangyari? Mas naging fluid pa siya sa kanyang asawa. Kasi asawa ng mga babae. Palakal mo lang ang Panginoon. In this world, sabi ng Panginoon, you will have trouble. But take heart. Why? Because I have overcome the world. Because I have overcome the world. Sabi ng Panginoon, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they will say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And the Lord says, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. It will be done for you. Last, ba sa mga makakain na kabilas na? Remember His incarnation. Alalahanin po natin ang kanyang pagkakatawang tao. Sabi ron, remember Jesus raised from the dead, descended from David. What does it mean that Jesus descended from David? It only means that Jesus became a man, just like you, and you, and you, and you, and me. Jesus became a man just like all of us. Ano ibig sabihin nun? Natatanda niyo yung kanta? He walked where I walk. Yeah? Yan po yung katuhanan. He stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my weaknesses. He knows my frailty. He shared my humanity. He was tempted in every way, yet He did not sin. He belongs to a hated race. He was stung by the prejudice, suffering injustice, yet He forgave. He wept for the wasted years. He paid for my wickedness. He died in my place. God
might live. That I might live. Ano pong significance that Jesus became a man? Ito pong sarap. Sa oras ako po ay nasa ilalim. Sa oras na ako po ay may problema. Sa oras na ako po ay nasasaktan. Sa oras na ako po ay mayroong malalahanin. Isang bagay na katotohanan. Naunawaan ko. Nauunawaan ako ng Panginoon. Lahat ng aking nararanasan ay naranasan ng Panginoon. Ang persecution ng pamilya, naranasan ng Panginoon. Kung paano maging mahirap, naranasan ng Panginoon. Kung paano magutom, naranasan ng Panginoon. Kung paano mapagod, naranasan ng Panginoon. Kapatid, because Christ became a man like you and me, then the Lord sees my situation, understands my situation, because He feels what I feel. He feels what I feel. And because of that, I know that the Lord is with me and will always be with me in my journey. In my journey. Jesus did not remain in the body. Ano po ba ang greatest significance ng resurrection? Well, Jesus did not remain in the body. He died, He was buried, and He rose from the dead. And because Jesus rose from the dead, this is the truth. He could be everywhere all at the same time. Kilala niyo po? Hindi po yung nasa left. Si Manny Pacquiao. Yan po ay kung anong SONA. Nakaraang SONA. Ako natutuwa kasi nung SONA, naiindahan kami sa SONA. Nandun kami sa loob ng hall. At kung magkakain na lang, dumating yung mga personalities, mga celebrities. Si Manny Pacquiao po ay congressman, pero siya po ang nagkakabuluhan kahit ng mga gobernador para mag-picture. Kasi kaya ako nakiselfie na rin. Manny, pwede nakita mag-picture sa ito. Sikat na naman si Manny Pacquiao. Kaya, siguro naman, wala sa inyo hindi nakakilala kay Manny Pacquiao. At habang pinapatutong istorya, ang sinasabi nila, nung si Manny Pacquiao ay nandun sa Las Vegas, kung bago pa dumating sa California, ang mga tao ay nagkakagulo at yung iba doon ay naghihintay ng 8 oras para lamang si Pacquiao ay makamayan. Tama ko ba? At kung siya'y manalo, ang daming taong gustong lumapit sa kanya at makongratulate siya at masabing nakamayan mo si Pacquiao. Ang dami akong nagkakagulo. Noong nakaraan, pumunta rito sila Kobe Bryant, nanood po kami ng basketball sa Atlanta Coliseum. Nung dumating si Pacquiao at the middle of the game, itinigil ang laro. Mismo si Kobe Bryant na sikat ay lumapit kay Pacquiao para batiin si Pacquiao. Ganoon kasikat si Pacquiao. Ang daming gusto makipaggamay sa kanya. Ano po ang ibig kong sabihin? Isipin niyo po ito. Kung si Kristo ay nabubuhay ngayon, at si Kristo ay gumagawa ng milagro kabi-kabila, si Kristo ay bumubuhay ng patay, sa palagay niyo ba, hindi magkakagulo ang tao sa Kanya? Kung si Kristo mo ay hindi namatay at hindi muling nabuhay, siya ay nanatili sa katawan. Kung si Kristo mo ay nanatili sa katawan at ginagawa niya lahat ng ginagawa niya noon ngayon, hindi ho magkakamayaw ang mga tao at mag-uunahan ang mga tao sa paglapit sa Kanya. At sinisigurado ko po sa inyo, konti lamang ang makakausap niya. Bakit? Kasi limitado ang galaw niya dahil sa inasang Panginoon. So, what's the beauty of the resurrection? The beauty of the resurrection is this. Because Christ died with His body and resurrected from the grave and went to heaven. It became possible for Him to
to be with you, and with you, and with you, and every one of us, all at the same time. So we can be sure that even at the difficult times of our life, He can be always with us. Purihin po ang Panginoon. Remember this. Life is not fair if there's no Christ. Life is not fair if life is only here. But because Christ is risen, because Christ came, died, and rose from the dead, life becomes fair. Because we know that life is not only here on earth. When the going gets tough, remember Jesus Christ. Remember His promises. Hold on to His promises. Cling on to His promises. Remember His resurrection. Remember His power. His power is beyond limit. And lastly, remember His incarnation. Remember that Christ became like you and like me. Let us pray. Father God, we thank you so much for today. And thank you, Lord, because of who you are. Our Lord. Our powerful God. Thank you so much, Lord, because we know that you will always be there for us. Lord, we will not pray for victory anymore, but we will start from victory because you have won the battle for us. In Jesus' name, amen.